Kabanata 171. Snow, bakit mo siya sinisisi? Wala namang kasalanan si Dory. Hinawakan ni Ingrid ang kamay ng anak habang tinititigan ang maliit at maputlang mukha nito. Masakit para sa kanya ang lahat ng nangyari. Hindi ko akalaing mangyayari ang ganito. Talagang nagdusa ka. Ipinakita ni Snow ang mukha niyang puno ng pagtitimpi at kahinaan. Mom, hindi ko naman nararamdamang nagdusa ako. Sa totoo lang, wala akong pake sa mga nangyari ngayong gabi. Basta totoo ang nararamdaman ni Yuan para sa akin, hindi na mahalaga kung anong iniisip ng ibang tao. Totoong mahal ko si Yuan, at hindi ko siya ginagamit para lang ipagyabang ang sarili ko. Pero si ate, ang mga inasal niya ngayong gabi, sobra akong nasaktan. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako kailangang tretuhin ng ganun. Agad namang sumingit si Dory mula sa gilid. Miss Snow, kailangan pa bang itanong yun? Nag-propose sa'yo siyang Master Yuan ngayong gabi. Natural lang na subukan niyang sirain ang moment mo. Hindi talaga niya matanggap na masaya ka. Biglang dumilim ang mukha ni Maximo nang marinig iyon. Sobrang nakakainis ang batang yun. Hindi pa alam ng mga tao na magkapatid sila, pero kung malaman nila at makitang nagsiselosan at nag-aaway sila, anong iisipin ng mga tao tungkol sa atin? Pinigilan ni Snow ang pagtulo ng kanyang luha. Oo, kasalanan ko rin na mali ang pagkakaintindi ko sa kanya sa dati naming alitan. Pero ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Sinubukan ko siyang tulungan, pero paulit-ulit niya akong itinataboy. At ngayon, parang lalo lang lumalala ang tingin niya sa akin. Hindi ko na talaga alam ang dapat kong gawin. Napabuntong hininga si Ingrid. Hay, tanga kang bata ka, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, bakit mo pa iniintindi ang iniisip niya? Kilala mo na ang ugali niya, di ba? Huwag mo na lang pansinin. Pero agad na naging seryoso ang mukha ni Snow. Kailangan kong intindihin, dahil anak niyo rin siya. Gaya ng pag-aalaga ko sa inyo ni Daddy, ganun ko rin dapat siya pahalagahan. Ayokong ako ang maging dahilan ng gulo o pagkakahiwalay ninyo. Natahimik si Maximo, at kitang-kita sa mukha niya ang pagkaantig. Snow, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kung kalahati man lang sana ng pagkatao mo ay na kay Luna. Ako, hi. Nagkunwaring kawawa si Snow habang nagsalita, minsan naiisip ko na lang na dapat yata akong bumalik sa pamilyang Logan. Agad na hinawakan ni Ingrid ang kamay niya, halatang kabado. Snow, paano mo nasabi yan? Gusto mo ba akong talikuran? Pero, baka kasi kung umalis ako, saka lang babalik si ate. Pakiramdam ko ako ang malas sa pamilyang to, ako ang dahilan kaya hindi tayo buo, umiiyak na sabi ni Snow habang sinisisi ang sarili. Mabilis siyang niyakap ni Ingrid at sinuyo. Snow, bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan? Ikaw ang pinakamamahal kong anak, ang lucky star ng pamilya Windsor. Mula nang ipanganak ka, lalo tayong umunlad, pati negosyo natin lumaki. Naalala mo ba? Ikaw ang nagpakilala kay Boss Wang kaya na-close natin yung malaking deal. Nang marinig ni Maximo ang sinabi niyang babalik siya sa Logan family, agad ding nagbago ang mukha nito. Huwag ka nang magsasalita ng ganyan tungkol sa sarili mo. Paano magiging mali ang hula ng fortune teller? Ikaw ang lucky star ng pamilya Windsor. Walang sino man ang pwedeng magtaboy sa'yo. Pinunasan ni Ingrid ang luha ni Snow at muling pinakalma ito. Alam naming nahirapan ka ngayong gabi. Tama na muna, engagement proposal pa lang naman yun. Kapag opisyal na ang engagement party nyo, mas lalo kang mamumukuntangi. Tama, sisiguraduhin naming walang makapapantay sa'yo. Ako mismo ang kakausap sa pamilya Sullivan tungkol dito mamaya. Habang pinapalubag loob siya nina Maximo at Ingrid, bahagyang ngumiti si Snow, isang ngiting may halong tagumpay. Madaling paikutan ang kampo nina Maximo at Ingrid. Pero ang mas mahalaga, ay ang mas mahirap na si Sumimoto. Kapag nagamit niya si Sumi bilang sandata, tuluyan na niyang mabubure si Luna. Kapag nabangga ni Luna ang mga nasa itaas ng Ford Group, hindi rin ito tatagal ng matagal. Noon, mataas ang tingin ni Sumi sa sarili at wala siyang interes na makipagpatayan ng pride kay Luna. Pero pagkatapos ng gabing ito, palalampasin pa ba niya si Luna? Wala na siyang kailangang gawin kundi panoorin ang sabunutan ng mga dalawang pusa. Ha, Luna, sabik na akong makita kang talunan. Pagkatapos ng matagumpay na launching ng Land Under Heaven, 3 araw munang nagpahinga si Luna sa bahay. Para siyang inaalaga ang hayop sa lifestyle niya. Maliban sa pag-ensayo at pagkain, tulog lang siya ng tulog. Sa 3 araw lang niya naramdaman na parang bumalik na ang kalahating kaluluwang iniwan niya kay Gongsun Lee. Pero bago pa siya tuluyang makabawi, isang notification ng mensahe ang biglang gumising sa kanya. Luna, free ka ba bukas ng gabi? Tapos na ang enrollment ni Milan Cabbage Lucas. Napatingin si Luna sa pangalan na Cabbage Lucases at hindi agad nakasagot. Kahit nalampasan na niya ang panganib ng launching banquet, hindi ibig sabihin ay ligtas na siya. Sa katunayan, mas matindi pa ang naging babala nito para sa kanya. Hindi lang siya tinitukso ng lalaking iyon, tinatakot siya. Tinatakot siya na kahit gaano pa siya kalayo, abot pa rin siya nito. Napakunot ang noo ni Luna, kinuha ang cellphone, at binuksan ng isang numerong matagal na niyang kinalimutan sa contacts niya. Sandali lang nagring ang tawag bago ito sinagot. Napatingin si Luna sa kawalan, saglit na natigilan, bago siya mabilis na nag-react. Hello, Annie. Hello, Boss Luna. Totoo ba to? Ikaw talaga to. Ang tagal mo nang di nagpaparamdam. Napangiti si Luna nang marinig ang boses ng dalagang halatang emosyonal sa kabilang linya. Boss Luna, sobra kitang namiss. Pero bago ka umalis noon, sabi mo gusto mong iwan lahat ng nakaraan at magsimula ng panibagong buhay, kaya hindi ako nang ahas na istorbohin ka.
Hindi ko rin makuhang tawagan ka kahit gustong gusto ko, malungkot na saad ng babae sa kabilang linya. Natawa si Luna. Ang tanga mo talaga, nagpapakakol lang ako nun. Talagang naniwala ka. Ano, bulalas na sagot ni Annie. Ibig sabihin, wala lang yung pagpipigil kung hindi ka tawagan itong mga nakaraang buwan. Paf, hahaha, binibiro lang kita. Bakit ganyan ka pa rin, ang dali mo pa ring lokohin. Tawang-tawang sagot ni Luna. Grabe ka, Boss Luna. Ang sama mo talaga. O siya, tama na ang Burwan. Business talk na tayo, seryosong sabi ni Luna. Agad namang tumigil sa kakatawa si Annie at sumagot ng seryoso, anong kailangan mo, Boss Luna? Sasabihin ko lahat ng alam ko. Kumamo sa ulo si Luna, saka nagtanong, tungkol ito sa Big Boss mo. May kakaiba ba sa kilos niya nitong mga nakaraan? Napatahimik si Annie, halatang nag-aalangan. Kasi. Nainip na si Luna, ano ba? Oo hindi lang naman ang tanong, ang simple lang. Agad namang sagot ni Annie, oo, Boss Luna. Oo, biglang tumindig ng upo si Luna. Anong pagkakaiba? Bilis, sabihin mo. Kabanata 172. Medyo napaubo si Annie bago nagsalita sa alang-inang tono, Boss, ilang araw na ang nakalipas, 10 oras ng gabi, umupo siya sa deck. Umupo siya sa deck para saan? Pwede bang diretsuhin mo na? Nakakainis ka na, kinakabahan na ako. Muntik nang mabaliw si Luna. Umupo siya sa deck buong gabi para magsulat ng love letter. Bulalas ni Annie, hindi na niya kailangang isipin pa, sigurado siyang namumula na sa hiya ang mukha ng babae sa kabilang linya. Nairita si Luna, akala ko naman kung anong matindi ang sasabihin mo, yun lang pala. Bakit kailangan mo pang pautang yuto? Mahinang bulong ni Annie, Boss Luna, yung love letter ni Big Boss, para sa'yo, di ba? Ma'am, ngayon si Luna naman ang nag-alinlangan. Maingat na pinili ni Annie ang mga salita habang hirap na hirap ipagpatuloy, yung sulat kasi, ewan ko ba, parang kailangan pa niya ng practice. Yung deck punong-puno ng lukot na papel mula sa buong gabi niyang pagsusulat. May ilang kasamahan ang nakakita nun at sinubukang tulungan siyang buuin yung sulat. Ayon, nabugbog sila lahat, gusto daw niya siya mismo ang magsulat. Buong gabi talaga siyang nagsulat, para lang sa ilang pangungusap. Tinakpan ni Luna ang mukha niya, haha, sana yung tiyaga niya, gamitin niya rin sa ibang bagay, gaya ng tigilan na niya akong guluhin. Huminga siya ng malalim at muling nagtanong, bukod doon, may napansin ka bang kakaibang gawin niya? Wala naman, Boss Luna, sagot ni Annie, pero pagkatapos ay tila nagdalawang isip at idinugtong, pero, kung iisipin, parang may kakaiba sa mga kilos niya nitong huli. Anong kakaiba? Agad tanong ni Luna. Halimbawa, parang damadami ang kilos natin dito sa bansa. Tapos, ilang araw na ang nakalipas, gusto na sanang bumalik ni Big Bro dyan sa bansa, pero bigla raw nagkaproblema sa isang mahalagang kargamento kaya iyon muna ang inasikaso niya. Ganun ba? Napakunot noo si Luna, dumarami ang galaw. Baka may kinalaman to kay Lucas Ford. Tumanggo siya, sige, hanggang dito muna tayo. Pag may napansin ka ulit na kakaiba, ay report mo agad sa akin. Medyo nag-alangan si Annie. Boss Luna, parang hindi yata maganda yan, ayoko maging ahente o especially iya. Napangiti si Luna at paalalang sinabi, Annie naman, Big Boss mo na lang ang iniisip mo ngayon, wala na si Boss Luna. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa'yo noon? Natarante si Annie, Boss Luna, syempre hindi ko nakalimutan, ikaw ang nagligtas sa'kin. Tumanggo si Luna ng kontento. Ayos, hindi ka especially iya, isa kang undercover agent, klaro. Klaro. Ma'am, good. O siya, ibababa ko na to. Sandali lang, Boss Luna. Ano yun? Boss, wala na ba talagang pag-asang bumalik ka? Tanong ni Annie sa malungkot na tono. Tahimik na pinakinggan ni Luna ang tunog ng alon sa kabilang linya at dahan-daang ipinikit ang mga mata. Mahinang sambit niya, kapag matagal ka nang nasa dilim, hindi mo mapipigilang hanapin ang liwanag. Oo, masaya ang mga araw ko noon, pero para akong halamang walang ugat, wala akong saysay. Ngayon man ay mahirap at maraming limitasyon, pero nag-e-enjoy ako sa hamon. Sa wakas, may layunin na ako, naiintindihan mo ba yon? Boss Luna, seryoso ka ba? O nagpapakakol ka lang? Sagot ni Annie sa kabilang linya, hindi sigurado sa naririnig. Hindi na sumagot si Luna. Ayos lang, kasalanan niya rin naman, siya pa talaga ang nanggulo sa inosenteng batang ito. Ngayon, siya na ang nalubog sa sariling hukay. Pagkababa ng tawag, muling humiga si Luna sa kama. Wala naman siyang masyadong nakuha sa tawag na yon, pero kahit papaano ay nakumpirman niya mas madalas nang gumalaw ang taong iyon sa loob ng bansa. Kung hindi lang dahil sa aberya sa kargamento, tiyak na nakabalik na sana ito sa bansa. Huminga siya ng malalim, saka sa wakas ay sinagot ang mensahe ni Lucas. Pasensya na, CEO Ford. May pasok ako bukas, mukhang hindi ako makakapunta. Pakiusap, ikaw na rin ang magpaliwanag kay Little Treasure. Patawarin mo ako. Pagkatapos niyang mag-reply, itinapon niya ang telepono sa gilid ng kama. Ayaw niyang makita pa ang isasagot ni Lucas. Kinabukasan, maagang maaga. Sa harap ng isang pribadong kindergarten, maririnig ang iyakan ng mga bata. Ayaw nilang pumasok sa school o iwan ng mga magulang nila. Una, isa lang ang umiiyak, pero kalaunan, parang nahawa na ang lahat, sabay-sabay nang humagulgol ang buong grupo. Abala ang mga guro at mga magulang sa pag-alo sa mga bata.
Kapag may isang natigil sa pagiyak, may isa namang susunod, kaya nauuwi rin sa wala ang lahat ng pagsisikap. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pinakakalmado ay si Little Bon, bitbit ang maliit niyang backpack at walang reaksyon sa mukha. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang ama at parang wala siyang pakialam sa ingay sa paligid. Nakatitig siya ng seryoso sa daang papasok ng eskwelahan. Oh, mga anak, tama na ang pagiyak. Tignan niyo yung kaibigan ninyong yun, ang bait at tahimik ko. Hindi man lang umiiyak, sabi ng ilang guro habang itinuro si Little Treasure bilang ehemplo. Lumingon ang mga bata kay Little Treasure, pero ang una nilang nakita ay ang nakakatakot na lalaking katabi niya. Sa sumunod na segundo, mas lalong lumakas ang iyakan ng mga bata. Nahuli siya ng malaking demonyo. Mommy, natatakot ako. Daddy, wag mo akong iwan, natatakot ako. Tahimik ang lahat ng magulang at mga guro, walang makaimik. Habang palala ng palala ang sitwasyon, napilitan na ang isang guro na lumapit kay Lucas. Halatang kabado siya. Hi sir, medyo natatakot lang po ang mga bata sa inyo, baka po pwedeng, mauna na muna kayong umalis. Biglang bumaba ang temperatura sa paligid ni Lucas. May malamig at nakakatakot na aura na bumalat sa kanya. Agad na umatras ang guro at hindi na muling nagsalita. Agad siyang lumayo, pati guro, takot kay Lucas. Tumingin si Lucas sa maliit na ulo ng kanyang anak, saka mahinang sinabi, huwag ka nang maghintay. Hindi siya darating. Tumangala si Little Treasure at sinaman ng tingin ng ama niya, pagkatapos ay nanatiling nakatayo sa kinatatayuan. Lumipas ang ilang minuto. Malapit na ang oras ng pasukan. Lahat ng mga magulang, isa-isang itinulak ang mga anak papasok ng classroom. Pero si Luna, wala pa rin. Pasok ka na, napilitan ng magsalita ulit si Lucas. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Little Treasure ang kanyang maliit na notebook, nagsulat, tapos itinaas iyon para ipakita sa kanyang ama. Ayaw pumasok ni Little Treasure. Napasingkit ang mga mata ni Lucas, tapos dumilim ang mukha. Hindi ka na 3 taong gulang. Bilang lalaki, tutuperin mo ba ang salita mo o hindi? Muling sumulat si Little Treasure. Bata pa rin si Little Treasure. 5 pa lang ako, bata pa rin ako. Hindi pa ako lalaki. Pagkatapos niyang magsulat, tiningnan niya ang kanyang ama na may ekspresyong nagsasabing, Daddy, tama na ang panggugoyo. Well, hindi na talaga uubra sa kanya ang mga linyang iyon. Napabuntong hininga si Lucas, tahimik, mukhang kapag malaki na ang anak niya, hindi na siya madaling lokohin. Sa kabilang banda, sa di kalayuan mula sa eskwelahan, isang itim na kotse ang dahan-daang huminto. Kabanata 173. Kahit napilit pinananatili ni Lawrence ang kanyang composure para sa imahen niya, si Cassandra ay hindi na nakapagtimpi at padalos-dalos ng minamadali si David, na noon ay may hawak ng telescope. David, kita mo ba ng maayos? Ano na ang nangyayari kay Little Treasure? Nakapasok na ang ibang mga bata sa classroom, bakit si Little Treasure ay nakatayo pa rin dyan? May nangyari ba? Tanong ni Lawrence, halatang nag-aalala. Sandaling minasdan ni David ang paligid bago sumagot. Mukhang may problema po si Young Master. Nakita ko po siyang nagsulat ng, ayaw na ni Little Treasure pumasok sa school. Sinubukan po siyang kausapin ni Big Master, pero hindi pa rin umubra. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lawrence. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi naman talaga makapangyarihan ang salita ng babaeng yun. Kita mo, ayaw pa rin pumasok ni Little Treasure. Ano bang nangyari? Kagabi okay pa naman siya. Kaninang umaga pa nga ay kusang lumabas ng bahay, tapos ngayon, nasa gate na ng school, ayaw na niyang pumasok. Nagpapanik na si Cassandra. Narinig ni David ang usapan nila kaya naglinis ito ng lalamunan bago magsalita. Ang biglaang pagbabago ng isip ni Young Master ay mukhang dahil sa hindi pagdating ni Miss Luna ngayon. Malamang po ay umaasa si Young Master na siya ulit ang maghahatid, kaya nagtatampo siya ngayon. Pagkarinig noon, galit na galit si Lawrence. Bakit hindi siya dumating? Kailangan ba natin siyang personal na imbitahin? Napakawala sa lugar. Kung imbitahan na lang natin siya. Ang importante, makapasok lang si Little Treasure, mungkahi ni Cassandra. Hinding-hindi, agad natanggi ni Lawrence. Huwag kang magbibigay ng ganyang klaseng suhestyon. Kapag sinimulan natin ngayon, uulitin pa yan. Kapag tinulungan natin siya ngayon, baka gamitin niya to para humingi pa ng mas malalaking bagay sa susunod. Anong dapat nating gawin? Halos mawalan na ng pag-asa si Cassandra. Kanina lang puno pa siya ng pag-asa, ngayon naman ay punong-puno na ng panghihinayang. Nagpatuloy si Lawrence. Kahit pa imbitahin natin siya, sigurado akong hindi rin siya pupunta. Alam niyang kapag tuluyang gumaling si Little Treasure, mawawala na ang silbi niya. Hindi siya kailanman gugustuhin gumaling agad si Little Treasure. At sa sinabi ni Lawrence, doon na rin unti-unting nagliwanag sa isip ni Cassandra ang lahat. Sa di kalayuan, patuloy na lumalala ang pag-uusap ng mag-ama. Muling nagtanong si Lucas, sigurado ka bang ayaw mong pumasok sa school? Tumango si Little Treasure ng matatag. Ayaw ko na, wala na ang love. Tinitigan ni Lucas ang anak na punong-puno ng determinasyon ng mukha. Kilalang-kilala niya ang anak, kapag may ipinilit ito sa isip, mahirap na itong baguhin. Sa huli, wala siyang nagawa kundi hawakan ang kamay nito at sabihin. Sige na, uwi na tayo. Pero si Little Bon, nakakuyom ang mga kamao at hindi gumalaw sa kinatatayuan. Tumitig lang ito sa lupa, nananatiling matigas ang paninindigan. Hanggang sa wakas, tumunog ang bell ng klase. Hindi nga talaga dumating si Tita Luna. Unti-unting bumagsak ang mga mata ng bata, puno ng lungkot at panghihinayang.
Nakayuko itong naglakad palayo kasama ang ama na parang robot na walang buhay. Bigla, sa di kalayuan, isang boses ang sumigaw ng maliwanag. Darling ko, Little Treasure. Iyon ay ang boses ni Tita Luna. Agad na lumiwanag ang mukha ni Little Treasure at mabilis na kumawala sa kamay ng kanyang ama, sabay takbo papunta sa direksyon ng boses. Habang dinig na dinig ang maliliit na yabag na tumatakbo, napangat ang tingin ni Lucas. Doon niya nakita si Luna na papalapit sa school, suot ang paboritong kulay niyang pink dress, may pink na kristal na hair clip sa buhok. Hingal na hingal si Luna habang mabilis siyang lumapit, saka agad na lumuhad at niyakap si Little Ban ng mahigpit. Pagkatapos, may isiniksik siyang bagay sa kamay nito at sinabi, "Buti na lang talaga umabot ako. Darling, ito oh, kagabi pa ako nag-aaral kay Master, tapos gumising ako ng maaga para gawin to. Isang love-filled bento box. First day mo sa school, kailangan mong kumain ng masarap para ganado ka." Pero ang totoo, pagkatapos niyang magpadala ng mensahe kagabi, buo na ang loob niyang huwag nang pumunta. Pero tila may sariling isip ang katawan niya. Kusang nagising ng maaga at dumiretso sa kusina. Nang marealize niya kung anong ginagawa niya, tapos na niyang gawin ang pinaka-cute na bento box. Sigh, punong-puno na talaga ng pagmamahal ang puso niya para kay Little Bun. Wala na siyang kontrol sa sarili. Lalo na kapag naiisip niya kung paano maghihintay ang bata sa kanya, at ang itsura nitong malungkot kapag hindi siya dumating na parang lumalabas ang kaluluwa niya sa katawan. Kaya kahit pagod na pagod siya, napilitan ng katawang lupa niyang sumunod sa kaluluwang gustong pumunta rito. Sorry, darling, naghintay ka ba ng matagal? Paumanhin ni Luna. Yamakap si Little Bun sa bento box na puno ng pagmamahal, sabay iling. Senyales na hindi siya galit kahit kaunti. Laking ginhawa ni Luna, hinaplos niya ang ulo ni Little Bun. Mag-aral ka ng mabuti, ha? Makinig sa mga teachers. Matindi ang pag-oo ni Little Bun. Ma'am, ang saya pala pumasok sa school. Gustong-gusto na niyang pumasok. Hindi naiwasang ngumiti ni Lucas habang pinapanood ang mabilis na pagbabago ng mood ng anak niya, na parang pagbuklat lang ng pahina. Sinadya niyang ibuking ang anak. Akala ko ba ayaw mo na pumasok sa school? Biglang nanigas si Little Treasure at binigyan ng masamang tingin ng ama. Daddy, ang sama mo, binuking mo pa ako kay Tita Luna. Ang pagbubuking ay gawain ng mga petty. Nagulat naman si Luna at agad na nagtanong. Ha, bakit? Ayaw mo na ba pumasok sa school? Wala sa ugali ni Lucas na pagbigyan ng mga sampungin, kaya diretso niyang sinabi kahit nasa harap ng anak niyang halatang kabado. Masama ang ugali niya, masyadong temperamental. Para bang tinamaan ng kidlat si Little Bun. Hindi na siya makikipag-usap sa daddy niya. Ever. Natarante siya at napakagatlabi, halatang naiiyak na. Baka kasi magalit si Tita Luna, baka hindi na siya nito mahalin. Pero sa halip na magalit, ngumiti lang si Luna at kalmadong nagsabi. Ano naman, baby pa si Little Treasure. Normal lang na magtampo paminsan-minsan. Okay lang yan, darling, magtampo ka lang kahit kailan mo gusto. Biglang lumiwanag ang mukha ni Little Treasure. Masayang-masaya niyang tiningnan ang daddy niya. Tama nga, si Tita Luna ang pinakamahal ako sa lahat. Tumingin si Lucas sa anak, saka kay Luna, at napailing habang natatawa ng mahina. Ma'am, tama ka. Ang tingin niya ay nagsasabing, basta ang asawa ko ang nagsabi, tama yan. Kahit pagtawanan pa ako ng anak ko. Sa sobrang lakas ng ngiti ni Lucas, napalunok si Luna at umiwas ng tingin sa kaakit-akit nitong mukha. Nagmadali na lang siyang tumingin kay Little Bun at sinabing, oras na para sa klase, di ba? Pasok ka na, darling. Baka malate ka. Tumingin si Little Treasure sa school, pero mas hinigpitin pa ang hawak niya sa kamay ni Luna, halatang ayaw pang umalis. Sa puntong ito, sa entrance ng school, may ilang bata at magulang pa ring nag-aatubiling maghiwalay. Pero lahat sila ay natigilan. Tahimik silang napatingin sa eksenang nasa harapan nila. Ang lalaking kanina lang ay nakakatakot at nagpapaiyak ng mga bata, ngayon ay tila lumambot dahil lang sa pagdating ng isang babae. Ang malamig niyang aura ay tila naglaho at sa halip ay may kakaibang init na dumadaloy mula sa kanya. Kabanata 174. Sa kabilang side, may isang batang lalaki na napatingin kay Luna saka napasigaw. Ang ganda ng mommy nung bata na yon. Napansin na rin siya ng ibang bata at sunod-sunod na nagkomento. Parang prinsesa. Parang flower fairy. Parang magical fairy. Gusto ko rin siyang maging mommy. Sabay sigaw ng isa sa mga bata. Natawa ang tatay ng bata. Huwag kang ganyan, magtatampo mommy mo niyan. Pagkarinig sa sinabi ng mga bata, agad na niyakap ni Little Bun si Luna ng mas mahigpit na parang pinoprotektahan ito laban sa mga mata ng ibang tao. Halatang takot siyang maaga si Tita Luna sa kanya. Natawa si Luna at hinaplos ang ulo ng bata bilang pampalubag loob. Naglalaro lang sila, baby. Pero to be honest, medyo nahiya rin siya sa mga bansag sa kanya na prinsesa, flower fairy, at magical fairy. Dahil gusto ni Little Bun ang kulay pink, sinuot niya hindi lang ang pink na hair clip na bigay nito, kundi pati yung girly na princess dress. Todo effort siya today. Basta masaya si Little Bun. Sa wakas, nahinto rin ang pag-iyak ng mga natitirang bata, na-distract kasi sila kay Luna. Kaya agad na sinamantala ng guro ang pagkakataon para papasukin na sila sa loob ng school. Sa lahat ng bata, si Little Treasure na lang ang natira. Yamakap si Luna kay Little Bun ng mahigpit sa huling pagkakataon at malungkot na nagsabing. Pasok ka na, darling.
Hawak-hawak ang kanyang love-filled bento box, dahan-dahang lumakad si Little Bun papasok. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak ang ibang bata kanina. Pero ngayong dumating si Tita Luna, sa kanya na-gets. Ayaw niya ring mahiwalay kay Tita Luna. Parang gusto na rin niyang umiyak. Tahimik na pinanood ni Luna ang maliit na likod ni Little Bun habang naglalakad papasok na may dalang backpack sa balikat. Isang araw, lalaki rin si Little Bun. Magiging independent, mawawala rin ang pangangailangan niya sa kanya. Biglang napuno ng luha ang mga mata niya. Grabe, ano ba tong maternal feelings na to? Naputol lang ang drama nang biglang may kamay na tumapak sa balikat niya. Huwag ka nang malungkot, mabuting bagay to. Napakamot na lang si Luna at pilit na ngumiti. Ma'am. Hindi kalayuan, sa loob ng itim na sasakyan, halos maiyak na si Cassandra sa sobrang emosyon. Diyos ko, salamat talaga. Sa wakas, nakapasok na rin sa school si Little Treasure ng maayos. Samantala, si Lawrence, na mali ang naging prediction, ay nanatiling seryoso ang mukha. Buti na lang at alam pa rin ng babaeng yun kung saan siya dapat tumayo. At least, may silbi pa siya ngayon. Napabuntong hininga si Cassandra habang hinahaplos ang dibdib niya. Hay, nabunutan na talaga ako ng tinek. Tinapunan siya ni Lawrence ng tingin. E di ngayon, pwede mo nang tutukan yung marriage arrangements niya, di ba? Pinunasan ni Cassandra ang mga luha niya. Alam ko, malapit ko na ngang matapos yung listahan ng candidates. Hindi ba ipinakita ko na yung iba sa'yo? Kailangan ko na lang ipacheck sa Feng Shui Master kung compatible ang birth dates nila. Kahit hindi na gaanong pinaniniwalaan ang mga ganitong bagay sa modernong panahon, sa mundo ng mga mayayaman, malakas pa rin ang impluensya ng Feng Shui at kapalaran. Karaniwan, bago ang kasal, tinitingnan pa rin ang birth chart ng magkasintahan. Mas mabuti na raw ang sigurado. Huwag mo nang patagalin, ayusin mo yan sa mga susunod na araw. Bili ni Lawrence. Pero hindi ko pa alam kung sinong medium ang kukunin ko. Paano kung si Master Chen Lao na lang? Siya naman talaga ang palaging kinukuha sa Imperial. Sikat siya at magaling. At least, panatag ang loob natin. Mungkahi ni Cassandra. Umiling si Lawrence sa mungkahi tungkol kay Master Lao. Nako, huwag na huwag yang si Chen Lao. Oo, may konting galing nga yan, pero wala naman siyang sinseridad. Paano kung bayaran lang siya at baguhin ang readings? Hindi na bago yan. Ayoko ng ganyan. Pumunta ka na lang sa Temple of the Golden Phoenix at hanapin mo si Master Joey Lim. Oo, medyo mas matrabaho, pero mas mapagkakatiwalaan siya. Taon-taon, malaki ang donation ng Ford Group para sa gintong foil ng Buddha statue doon. Kung personal mong puntahan, sigurado akong pagbibigyan niya tayo. Tumanggo si Cassandra. Sige, hahanapin ko si Master Joey Lim. Hindi maliit na bagay to, kaya mas okay nang mahirapan basta't sigurado. Biglang may malakas na, thud, sa unahang upuan ng sasakyan. Nahulog ang binoculars na hawak ni David. Master, Madam, mukhang napansin na tayo ni Big Master. Tutuloy pa po ba tayong magmanman? Tanong niya na halos nanginginig pa ang boses. Pakiramdam niya ay ilang beses na siyang isinabak sa kamatayan sa tuwing nalalagay siya sa alanganin kay Big Master. Napatingin si Lawrence sa labas. Kita niyang mukhang nagpapaalam na si Luna kay Lucas at mukhang aalis na ang dalawa sa magkahiwalay na direksyon. Wala na siyang ibang dapat bantayan, kaya inutusan niya. Sige, umalis na tayo. Opo, nakahinga na ng maluwag si David at agad pinaandar ang sasakyan. Sa kabila naman ng kalsada, ang unang ginawa ni Luna matapos may hatid si Little Bun ay. Siyempre, tumakbo agad palayo. CEO Ford, kung wala na pong iba, aalis na ako. May shooting pa ako para sa gaming company ngayon, at kailangan ko nang sumabay kina Miss Judy. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumakbo palayo nang hindi man lang hinintay ang sagot ni Lucas. Pero, sa mismong susunod na segundo, 2 hakbang pa lang siya palayo. May humawak agad sa kanyang pulso ng mahigpit, at bago pa siya makapalag, hinaila siya pabalik ng buong lakas papunta sa isang mainit na yakap. Yamakap si Lucas sa bewang niya ng mahigpit, saka bumulong sa isang malalim at paus na tinig. Huwag ka munang umalis. Hindi nakapagsalita si Luna. Naghang ang utak niya. Itong Great Demon King na ito, na-upgrade na naman ang skills. Noon, kahit papaano, nagtatanong pa ito ng permiso. Ngayon, diretsong yakap agad. Napailing si Lucas, napatawa ng mahina, at lalo pang hinigpitin ang yakap. Gusto ko lang naman sanang makausap ka ng maayos, pero palagi kang umiiwas. Mukhang ito lang ang paraan. Tahimik na nagtanong si Luna sa sarili. So kasalanan ko pa ngayon. Luna, naaalala mo pa ba? Biglang tanong ni Lucas. Noong sinabi mong mag-ingat ako palagi, na dapat may bodyguards ako. Napaka-alerto ng ekspresyon ni Luna. Siyempre naaalala ko, bakit, may nangyari ba? Hinaplos ni Lucas ang likod niya para pakalmayin. Huwag kang mag-alala, wala naman. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang totoo. Ano yun? Tanong ni Luna, medyo naguguluhan. Ang gusto niya talagang sabihin. Please Great Demon King, maawa ka naman. Bitiwan mo muna ako, hindi na ako tatakbo, promise. Usap tayo ng maayos, okay. Luna, umubo ng kaunti si Lucas bago nagpatuloy. Noong sinabi mo sa akin ang mga bagay na yon, ginamitan kita ng konting paraan. Sinadya ko yung pagpapakonsuelo para mas lalo kang mag-alala sa akin. At para mas mapalapit ako sa'yo. Tahimik lang si Luna. Wala nang kailangang sabihin. Hindi naman siya tanga para hindi niya yun mapansin. Pero kung ganun, ano ba talaga ang gusto niyang sabihin?
Kabanata 175. Habang patuloy na nagsasalita si Lucas, naging seryoso ang tono niya. Kaya, Luna, huwag mong masyadong palakihin ang takot mo. Huwag mo akong iwasan dahil sa ganun. Pinapangako ko sa'yo, walang sino man ang makakapanakit sa akin, at walang makakagamit ng kahinaan ko para pilitin kang lumayo sa akin. Nang marinig ito, doon lang tuluyang naintindihan ni Luna ang ibig niyang sabihin at dahan-dahan siyang nanlumo. Hinawakan siya ni Lucas sa balikat, marahang iniangat ang mukha niya para tumingin sa kanya. Matangkad ang mga mata nito, tila nais ukitin sa puso niya ang bawat salita. Luna, lahat ng ito sinabi ko lang para linawin na walang makakapekto sa desisyon mo. Isang bagay lang ang kailangan mong pagdesisyonan yun ay ako. At isang bagay lang ang kailangan mong tiyakin, kung gusto mo ako. Kung hindi mo ako kayang mahalin, tatanggapin ko yun. Yan lang ang tanging rason na matatanggap ko. At higit sa lahat, Luna, maiintindihan ko. Kaya kung panindigin lahat ng ginagawa ko. Lahat ng ginagawa ko ay kusang loob at mula sa puso ko. Kahit na ikaw ang mahal ko, sa isang banda, ang nararamdaman ko para sa iyo ay wala sa kamay mo. Kaya't huwag kang ma-pressure. Hihintayin kita, hihintayin ko ang araw na matututo ka ring mahalin ako. Naiintindihan mo ba? Ngumiti si Luna ng mapait at tinakpan ang mukha niya. Sino nagsabing hindi marunong magsalita si Lucas? Pwede siyang sumali sa National Debate Team. Ang bawat salita niya ay diretsyong tumatama sa mga kahinaan ng puso niya. Sa puso ni Luna, may isang tinig na mahina ngunit malinaw na bamulong. Lucas, hindi mo na kailangang maghintay. Nahulog na ang puso ko sa'yo. Ngunit, hindi pa rin siya handang harapin ang lahat ng nakaraan. Sabihin ang totoo, na siya ay ginahasa noon, at nanganak ng isang patay na sanggol. Isa lang iyang pangungusap. Pero ang reaksyon niya sa isasagot nito, yun ang hindi niya kayang harapin. Kahit na alam niyang si Lucas ay may pusong kasing lawak ng langit at kayang tanggapin ang lahat, sino ba naman ang may lakas ng loob na ilantad ang madilim at maruming nakaraan nila sa harap ng taong pinakamamahal nila? Hindi niya kaya. Mas gusto pa niyang manatiling pinakamahusay na bersyon ng sarili niya sa paningin ng taong ito. Si Lucas ay masyadong mabuti. Karapat-dapat siya sa pinakamabuting babae. Pero sa kaibuturan ng puso ni Luna, may bumangon na kakaibang pagnanais. Oo, nararapat siya sa pinakamahusay. Bakit hindi siya ang maging pinakamahusay? Maaari siyang magsikap, maging kasing tibay ng bakal. Hanggang sa dumating ang araw na kaya niyang harapin ang nakaraan, buuin ang sarili, at tumayo sa tabi ni Lucas, hindi bilang kahinaan niya, kundi bilang kanyang saldata. Luna, Luna, tawag ni Lucas, nag-aalala dahil hindi pa rin siya sumasagot. Nagbalik sa ulirat si Luna. At sa mata niya ay may kakaibang liwanag. Oo, Lucas, naiintindihan ko na. Bahagyang natigilan si Lucas habang pinapanood ang liwanag sa mga mata ng dalaga. Hindi man niya alam ang buong nasa isip nito, damang-daman niya ang pagbabagong emosyonal. Mabuti. Para bang muling nabigyan ng panibagong buhay si Luna. Bukod sa mga pangarap niya sa buhay, may isa na siyang bagong layunin na karapat-dapat paglaanan ng lahat ng pagsisikap. At bago pa man makareact ang utak niya, niyakap na niya si Lucas. Mabilis lang, banayad, hindi umabot ng isang segundo. Pero yakap pa rin iyon. Pagkatapos ng yakap, naghanap siya ng kahit anong palusot. Salamat sa pag-aalala mo Big Boss, salamat sa pagkakaibigan, salamat sa lahat ng tulong, sa paglutas ng gulo, basta, maraming salamat. Gagalingan ko pa sa trabaho, promise. At tulad ng isang hangin na kulay rosas, tumakbo siyang palayo. Si Lucas naman ay nanatiling nakatayo sa lugar, tila naguguluhan pa rin sa nangyari. Matagal bago siya muling makahinga at napatanong sa sarili. Niyakap niya ako, siya ang unang gumawa ng hakbang. Ang tagal na nilang magkakilala, pero ngayon lang siya niyakap ng dalaga ng kusang loob. Para bang matapos ang mahabang paglalakbay sa bundok at yelo, sa wakas, naamoy na niya ang bango ng unang bulaklak ng tagsibol. Mga mata ko, kakaayos ko lang sa kanila tapos nabulag na naman ako. Bakit ba ako laging saksi sa mga ganitong destructive scenes? Diyos ko, ano ba ako sa inyo? Aliping sinasaktan. Biglang sumulpot si Lucian, at kunwari nagdaramdam habang tinatakpan ang mga mata habang pinapanood ang kapatid niyang parang lumulutang sa alapaap. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lucas habang may ngiti sa mukha. Napaatras si Lucian, hawak ang braso na may goosebumps. Kuya, huwag kang umiti habang kausap ako. Kinakabahan ako, hindi ako sanay. May kailangan ka ba? Tanong ni Lucas, na parang biglang bumalik sa composure. Wala, napansin ko lang si Uncle David na palihim na sumusunod kay Little Treasure, kaya sumunod na rin ako, at nilagyan ko pa siya ng listening device. Hahaha, sabay labas ng maliit na bug. Hindi niya alam na andin ako sa likod niya at ng kotse mo. Mahusay, tipid na papuri ni Lucas. Tumalon sa tuwa si Lucian, syempre. Narinig ko rin kanina na balak na ni Mama at Papa ipacheck ang compatibility mo sa Feng Shui Master sa Temple of the Golden Phoenix. Bro, anong plano natin? Gusto mo bang ipagawa natin na incompatible ang birthday ng mga babae, tapos si Little Luna? Sobrang tugma sa'yo, baka sakaling maniwala ang mga matanda at magbago ang isip. Hindi na kailangan. Agad tinanggihan ni Lucas, insulto iyon kay Master Lim. Isa si Master Joey Lim sa mga tunay at tapat na monghe. Hindi siya papayag sa ganong manipulasyon. Kahit si Master Chen Lao ay kilala, alam ni Lucas na hindi papayag ang kanyang ama na maniwala sa kanya. Baka sila pa ang mapahamak. Napaisip si Lucian, tama.
Kung si Master Lim ang kukunin nila, di pwedeng day-in. Pero, paano kung sakaling tugma talaga ang birthday niyong dalawa ni Little Luna? Ma'am, mahinang tango ni Lucas, may tiwala sa kapalaran. Hawak-hawak ni Lucian ang dibdib niya na kunwari nasasaktan. Sige na bro, hindi na kita kakausapin. Sawang-sawa na ako sa pagdurusa. Gusto ko na lang umalis ng tahimik at maghanap ng isang maliit na isla para magpagaling. Sa wakas, makakapagbakasyon na rin ako, panatag ang loob ko sa kalagayan mo ngayon. Nang maisip niya ang 3 buwang pahinga, bumalik agad ang sigla ni Lucian. Makakaalis na rin ako sa lupang walang puso. Kabanata 176. Sa Glory World Entertainment. Sa bulwagan sa ibaba, nakasuot ng mahabang puting damit si Sumimoto at may nakakunot na ekspresyon sa mukha nang mapansin niyang may bahid ng dumi ang bahagi ng kanyang palda. Sa mga sandaling iyon, isang babaeng bihis na bihis ang galit na pinapagalitan ng isang mas matandang babaeng artista. Reyna, marunong ka ba talaga ng kahit ano? Paano mo nadumihan ang damit ni Miss Sumi sa kakaspray mo ng tubig habang naglilinis ng sahig? Alam mo ba kung magkano ang damit na yan? Naka-cross-arm si Dahlia Reese, ang manager ni Sumi, at mayabang na nagsalita, Pera lang, Chanel yan, limited edition ng current season. Hindi pa nga yan lumalabas sa market. Nakuha lang ni Sumi to kasi siya ang bagong spokesperson nila. Hindi mo mabibili to kahit may pera ka. Namutla si Reyna at sunod-sunod ang paghingi ng tawad. Sorry, Miss Sumi. Miss Dahlia, Miss Arya, pasensya na po talaga, kasalanan ko po, naging pabaya ako. Kung gusto niyo po, kung okay lang, Miss Sumi, baka pwedeng habarin niyo muna yan at ako na po ang magpapalaba. Sisiguraduhin kong malilinis ko ng husto yan na parang walang nangyaring dumi. Si Reyna Granger ay 30 taong gulang na at 10 taon nang nasa industriya. Mas matanda pa siya kina Sumi, Dahlia, at sa babaeng bumulyaw sa kanya na si Arya Miller. Pero sadyang hindi nakalaan sa kanya ang kasikatan. Sa dami ng taon sa industriya, hindi pa rin tumaas ang kanyang popularidad. Sa huli, napilitang tumanggap na lamang siya ng mga role bilang extra. Sa mundo ng showbiz, hindi batayan ang tagal mo sa industriya kundi ang kasikatan mo. Kahit mas nauna ka pa, kung wala kang pangalan, wala kang karapatang hindi magbigay galang sa mga mas sikat. Dati, sanay na si Reyna na minamaliit, pero nitong huli, tila swerte siya, napili siya ng isang director para gumanap sa isang mas malaking supporting role na gusto rin sana ni Arya. Si Arya ay pinsan ni Sumi at ginagamit ang impluwensya ng pinsan para gawin ang gusto niya. Kaya ngayong naagawan siya ng role ng isang extra lang, paano siya mananahimik? Habang dumarami ang taong nanonood sa bulwagan, kitang-kita ng lahat na sadya ang pang-aaway ni Arya. Ngunit wala ni isang nagtangkang ipagtanggol si Reyna. Sa halip, karamihan pa'y nakisawsaw at sinabayan si Arya sa panlalait. Hindi na bago, ang Glory World Entertainment ay tila pag-aari na talaga ni Sumi. Kapag kinontra mo siya o ang grupo niya, maghanda ka ng mawalan ng career sa showbiz. Habang walang lumalapit para tumulong, napilitang yumuko si Reyna at maingat na dinampot ang naduming lelayan, habang nagmamakaawang nagsabi, pangako po, kaya ko pong linisin ito. Naka-cross-arm si Arya at walang awa na tinadyakan si Reyna, alisin mo nga yung marumi mong kamay. Lalaban, joke ba yan? Paano mo lilinisin, gamit ang kamay mo? Sa tingin mo ba gugustuhin pa naming suotin ang mamahaling damit na to pagkatapos mong hugasan gamit yung magagaspang mong kamay? Pagkatapos niyang manginsulto, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Hinawakan niya ang kamay ni Sumi at pabirong nagsabi, Cousin, 10 taon na yung babae sa kumpanya pero hanggang extra pa rin. Ganyang kaliit na bagay, palpak pa rin. Sayang lang ang resources ng kumpanya. Palayasin na natin yan. Sa pait ng pananalita ni Arya at sa walang awang kilos niya, mistulang siya na ang may-ari ng kumpanya. Pero halatang natuwa si Sumi sa narinig. Kumalma agad ang mukha niya at halatang seryosong pinag-iisipan ang mungkahi. Totoo naman talaga, sa kumpanyang ito, walang naglalakas loob na tumanggi kapag may kailangan si Sumi. Kung gusto niyang paalisin ang isang tao, madali lang yun. Kailangan lang niyang kausapin ang manager ni Reyna. Nang marinig iyon ni Reyna, agad siyang natarante at lumuhad sa harap ni Sumi habang nakakapit sa lelayan ng kanyang damit. Miss Sumi, pakiusap, huwag mo akong paalisin. Kahit ano, gagawin ko. Huwag mo lang akong paalisin, pakiusap. Habang patuloy pa rin sa pagmamakaawa si Reyna, isang babae ang dumating. Nakasuot ng pink na damit. Dahil nakaluhod si Reyna sa gitna ng daanan, hindi siya naiwasan ni Luna kaya bahagyang nabangga niya ito. Napaurong si Reyna at napasigaw. Ang bahagi ng damit ni Sumi na hawak-hawak ni Reyna ay lalo pang nahila. Namutla si Reyna sa sobrang takot. Wala na siyang pakialam sa pagkakabangga sa kanya. Ang una niyang inisip ay ang damit. Agad niyang sinuri ito, natatakot na baka mas nadumihan pa. Doon na lumapit si Arya, kinuha ang lelayan ng damit at agad na pinunasan ang bahaging nasira. Pagkatapos ay galit na galit siyang humarap kay Luna, bulag ka ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Sa tingin mo ba ito'y kung saan-saan lang na pwede kang magtakbo-takbo? Alam mo ba kung anong klaseng problema ang idinulot mo? May ideya ka ba kung anong klaseng damit ang sinira mo? Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo yan kayang bayaran. Ang pagdating ni Luna ay tila naging pampalasa pa sa eksena para sa mga nakapaligid na manunood na kanina ay nakatutok lang kina Reyna. Oy, si Luna Windsor yan, di ba? Nakapink siya ngayon. Hindi niya usual style yan. Halos di ko nga siya nakilala. Haha, ayos to ah. Narinig ko siya raw ang pinaplanong ipalit kay Nicole Sloan.
Ang dami niyang headlines nitong mga nakaraang araw. Sa tingin mo, anong mangyayari kung magsagutan sila? Ano pa ba, kahit gaano pa kasikat si Luna ngayon, kayang-kaya siya ni Sumi. Walang panama. Pasensya na kung nabangga kita, ayos ka lang ba? Humarap si Luna kay Reyna at mahinahong nagtanong habang humihingi ng paumanhin, pero hindi pa man siya natatapos, sinampal na siya ng mga salita ni Arya. Napakunot-noo si Luna at tahimik na nakinig sa mga bulungan sa paligid. Tiningnan niya ang nadumihang lelayan na hawak ni Reyna at agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Una, si Reyna ang nakadumi sa damit ni Sumi. Tapos ngayong siya naman ang nabangga ni Luna, lalong nadagdagan ng dumi. Doon na bumulong si Dahlia kay Arya para ipaalala kung sino si Luna, dahil hindi agad siya nakilala nito sa unang tingin. Tiningnan ni Arya mula ulo hanggang paa si Luna, na nakasuot ng pink princess-style dress at may kristal na hair clip, bago siya tumawa ng may pangungutya. Ito si Luna Windsor. Akala ko naman kung sinong kahanga-hanga, ito lang pala. Hindi na nakapagtataka kung bakit ni hindi siya pinapansin ng pinsan ko. Walang ka-impact-impact. At totoo niyan, hindi man lang nilinggan ni Sumi si Luna ng matagal. Sa mata niya, gaano man kagaling si Luna, isa lang siyang biro, isang lamok na kayang patayin sa isang pitik. Nakakatawa lang na may mga taong nagkukumpare pa sa kanila. Ngayon na alam na ni Arya kung sino si Luna, syempre ayaw na niyang palampasin ang pagkakataon. Kaya naman, tinawagan niya ng malakas ang dalawa, Reyna. At ikaw, Luna, tama, huwag niyong sabihing sinasadya ko kayong pahirapan, ha? Lahat ng tao rito nakita kung paano ninyong sinira ang damit na to. Akala niyo ba makakalusot kayo ng basta-basta sa simpleng paglalaba lang? Kabanata 177. Nangangatog ng kamay ni Reyna habang takot na takot siyang tumingin kay Sumi. Hindi ko sinasadya, ako po ang may kasalanan, Miss Sumi. Sabihin niyo lang kung paano ko kayo mababayaran. Basta makakaya ko, gagawin ko po talaga. Natural lang na hindi na nagsayang ng salita si Sumi sa isang katulad niyang hamak, kaya isang tingin lang ang ibinigay niya sa manager niya. Agad na lumapit si Dahlia, tinaas ang lelayan ng damit, at sinuri ito ng may sobrang pagkadramatiko. Grabe, ang sira sa lelayan ay nakakakilabot. Hindi na ito maisusuot ulit. Ganito na lang, kung parehong papayag ang dalawa na palitan ang damit ng parehong modelo. Kalimutan na natin ang nangyari ngayong araw. Pagkarinig nito, lalong natuwa si Arya at sumabat sa mapagkunwaring kabaitan, narinig niyo yun, di ba? Palitan lang ninyo ng parehong damit. Hindi naman yun kalabisan, di ba? Napangiwi si Reyna habang nanginginig ang mga labi at tuluyan ng naiyak. Alam na alam ni Arya na kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng ipon ni Reyna hinding-hindi nito kayang bilhin ng ganoong mamahaling damit. At si Luna, bago pa lang sa industriya, wala pang ang kita, at kahit magkaroon pa, halos lahat ay mapupunta sa kumpanya. Paanong makakabili sila ng kapalit? Doon na lumapit si Luna kay Sumi, kinuha ang damit at sinuring mabuti. Sa totoo lang, bukod sa kapansin-pansing mantsa, halos wala namang sira sa damit. Kahit yung pagkakahila ni Reyna kanina, hindi naman halatang halata, wala ngang dapat ipaayos. Maya-maya, mahina pero diretso ang sabi ni Luna, huwag na muna nating pag-usapan yung mantsa. Yung sinasabing sira, halos hindi naman kita. Hindi naman siguro ganon kalala ang epekto. Agad na sumimangot si Arya at sumabat siya gamit ang matinis na boses, ano raw? Ibig mong sabihin niloloko ka namin. Alam mo ba kung anong klaseng damit to? Kahit kaunting depekto, sirang-sira na agad. Tapos sinasabi mong wala lang yan. Hindi ko alam kung saan liblib na baryo kagaling, pero kung wala kang alam sa ganitong bagay, huwag ka nang magmukhang katawa-tawa dito. Sumabay sa tawa si Dahlia habang tumingin kay Sumi na tila walang pakialam, haha. Sa tingin ko, sinusubukan lang niyang umiwas sa pananagutan, di ba? Sayang, ang daming nakakita. Lahat ng tao dito alam kung sino ang bumangga at sinong dahilan kaya nasira ang damit na yan. Tapos ngayon, magmamagaling pa siya. Pagkasabi ni Dahlia, sinuyod niya ng tingin ang paligid, at agad naman may sumang-ayon, tama. Makatarungan ang sinabi ni Miss Dahlia. Kung nasira mo ang gamit ng iba, dapat mong bayaran. Common sense yan. Simple lang naman ang hinihingi, palitan ang damit. Ang kapal ng mukha kung gusto pa nilang makalusot. Kakakuha lang ni Miss Sumi ng damit na yan, tapos ganyan agad. Nakakainis talaga, pero tingnan nyo, ang bait pa rin niya, ni hindi nagalit. May isa namang sumingit para makisipsap kay Sumi, hindi ba Chanel limited edition yan? Hindi pa nga raw lumalabas sa market, ang sakit sa puso. Pero nang idagdag pa nito, kung wala pa sa market, kahit magkapera pa sila, paano nila bibilhin yan? Medyo lumabas ang tunay na layunin. Sa halip na makisipsip, tila mas lalong naglagay ng pressure kay Sumi. Tama nga, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sumi. Nang mapansin ng nagsalita na parang may mali sa sinabi niya, agad siyang natakot at sinubukang bawiin ang sarili. Miss Sumi, sa totoo lang, ang makipagtalo pa sa kanila ay parang pinapababa mo lang ang sarili mo. Tingnan niyo naman sila, halatang hindi nila kayang bayaran. Kung hindi man nila mabili ang mismong damit, siguro naman pwedeng palitan ng kaparehong level, di ba? May isa pang nakisawsaw agad para makisipsap kay Sumi, imposible yan. Limited edition ang suot ni Sumi. Kapag nasira yan, mababawasan ang ganda ng mundo. Pagkarinig nito, tila mas naging kalmado si Sumi. Sa kunwaring kabaitan, sinabi niyang, kung ganun, pwede na rin siguro kahit kapantay lang ng klase ng damit na to. Agad namang umeksena si Arya na parang nadismaya, cousin. Ang bait mo talaga, pero kung basta mo nalang papalampasan to, baka masanay ang mga kagaya nila na manggulo.
Natural lang na sumang-ayon ang mga tao sa paligid. Ano pa hinihintay nyo? Magpasalamat na kayo kay Miss Sumi. Swerte nyo ngayon. Buti na lang talaga, sobrang bait ni Miss Sumi. Kung iba yan, siguradong tanggol na kayo. Nanatiling nakaluhod si Reyna sa sahig, hindi makakibo. Ha, kahit paanong same grade na damit ang hanapin niya, pareho pa rin ang ibig sabihin para sa kanya. Hindi niya ito kayang bayaran. Ito na ba ang araw na tuluyan siyang mapapaalis sa kumpanya? Kahit na inihanda na niya ang sarili sa pinakamasama, ngayon na dumating na ang sandaling ito, hindi pa rin niya matanggap. 10 taon siyang nagsumikap, tiniis ang lahat, tiniis ang gutom, tiniis ang pagbaliwala. Akala niya, papunta na siya sa mas maayos na buhay. Pero dahil lang sa nadumihan damit, mawawala na ang lahat. Habang pinapanood ng mga tao si Reyna sa ganong kaawa-awang estado, iisa lang ang iniisip nila, mas lalo silang nakumbinsing sa industriya na ito, kung may isang tao kang hindi kailanman dapat masagasaan, iyon ay si Sumimoto. At si Luna, halatang hindi rin makakawala ng basta-basta ngayon. Alam naman ng lahat na dati siyang minamaltrato sa Starlight Entertainment, at siguradong wala pa siyang sapat na pera sa ngayon. Kahit nga lumipat na siya sa Glory World, wala pa naman siyang bagong drama na kinukunan. Oo, may nakuha siyang endorsement sa isang maliit na gaming company, pero hindi rin tiyak kung kailan siya mababayaran. At kung mabayaran man siya, baka lelayan lang ng damit ang kaya niya. Sa sandaling iyon, medyo napatitig si Luna, parang may iniisip. Habang naririnig niya ang sunod-sunod na paninira at ang paghikbi ni Reyna, may bahagyang kislap sa mata niya. Tumindig siya ng diretso at sinabi, kapantay na damit ang hinihingi, tama. Bigyan niyo lang ako ng ilang minuto. Uuwi lang ako para kunin. Buti na lang at malapit lang ang apartment niya sa kumpanya. Pagkasabi niya yun, nagkatinginan ng mga tao na para bang hindi makapaniwala. Ang dali niyang sabihin, uuwi lang daw. Sa tingin niyo ba may ganong klase ng damit si Luna? Kung meron man siya niyan, pwede niyong ipaukit ang utak ko sa toilet bowl. Imposible yan. Alam nating lahat, mahilig sa atensyon niyang si Luna. Kung meron siyang ganong mamahaling damit, matagal na niya isinuot para ipangyabang. Wala pa tayong nakikitang ganuan, di ba? Obvious na palusot lang yan. Nagpapanggap lang, gusto lang i-delay ang usapan. Kahit i-delay pa niya ng i-delay, hindi naman siya makakagawa ng damit na ganito sa hangin. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng same grade na apparel? Ibig sabihin, lahat ng detalye, kalidad, presyo, brand, dapat pantay. Tingnan niyo ang damit ni Sumi, anong level yan? Huwag na nating pag-usapan na hindi pa available sa market. Kahit lumabas na yan, global limited edition yan na wala pa sigurong 10 piraso sa buong mundo. Napatawa si Arya at may halong pang-iinsulto ang boses, sige, hintayin namin. Pero ha, huwag kang magtatago na lang. Kung di ka bumalik, syempre hindi ka naman hahabulin ni Cousin hanggang dulo ng mundo, di ba? Pero ibig sabihin lang noon, iiwan mo si Reyna para pasanin ang lahat. Klaro ang intensyon sa sinabi niya, pilit niyang inilalagay si Luna sa masamang imahe. Na kung hindi siya bumalik, masama siyang tao. Kung bumalik siya ng walang dala, mas lalo siyang mapapahiya. Pero si Luna, hindi man lang nayanig. Kahit nga manghiram pa siya, hindi kakasya sa oras. Sa ganitong mga klase ng damit, kahit ang pinakamabilis na order, kailangan pa ng matagal na reservation. Pero hindi siya nag-alala kahit kaunti. Kabanata 178. Luna, ikaw, gusto sanang magsalita ni Reyna pero pinigilan niya ang sarili. Gusto niyang tanungin kung may plano ba talaga si Luna, pero natakot siyang kapag tinanong niya ito, tuluyan na ring mawawala ang huling hibla ng pag-asa niya. Hintayin mo ko, sandali lang ako, mabilis na sabi ni Luna kay Reyna. Ngumiti siya ng bahagya kina Arya at sa iba, tapos tumakbo na palabas ng walang ibang sinabi. Naaalala pa rin ni Reyna ang tingin ni Luna bago ito lumabas. Kahit alam niyang hindi niya dapat gawin, hindi niya mapigil ang maniwala. Hindi pa man gaanong matagal na nakaalis si Luna, napatitig na si Dahlia sa pintuan, parang may naaalala pero hindi niya maari kung ano iyon. Mabagal ang paglipas ng oras. Lahat ay nakatingin sa labas, habang si Reyna ay hindi inalis ang tingin sa pinto. Wala na siyang ibang pinanghahawakan. Si Luna na lang ang natitira niyang pag-asa. Paf, Reyna, umaasa ka pa ba? Akala mo ba talaga babalik siya? Ani Arya, halatang tuwang-tuwa sa pagdurusa ni Reyna. Sinadya talaga niyang pasakitan ito. Yan ang napapala ng mga umaagaw ng role. Tingnan lang natin kung sino pa ang lalaban sa kanya sa susunod. Lalong dumilim ang mukha ni Reyna, pero nanatiling tahimik. Alam naman niyang wala na siyang masyadong pag-asa. Lahat naman tayo nakakita na binigyan ka ng maraming pagkakataon. Pinababa pa nga namin ang pamantayan. Kung hindi mo pa rin kaya magbayad, hindi mo na kami pwedeng sisihin. Saka siya tumigil saglit, at siningaitan ng mapanirang linya, kung may dapat sisihin, si Luna yon. Kung hindi dahil sa kanya, mas asira ba ang damit ni Sumi? Nagkunwaring malungkot si Dahlia, sa simula nga, bahagyang mantsa lang naman ang meron. Pwede pang labhan sana, pero sino bang mag-aakala, Riz? Alam ni Reyna na sinasadya lang nila Arya at Dahlia na painitin palalo ang sitwasyon, kaya hindi na siya nakipagtalo. Sa totoo lang, hindi niya sinisisi si Luna. Mas sinisisi pa nga niya ang sarili, sa malas niya. 10 taon siyang walang drama, pero ngayong nakakuha na siya ng supporting role, para pa siyang direktang tumalon sa apoy. Ganun ba talaga kasama ang kapalaran niya? Makaraan pa ang ilang minuto, nagsimula nang mainip si Sumi. Napansin ni Arya ang pagkainip nito, kaya siya na ang bamanat, di ba sabi niya ilang minuto lang.
Nasaan na siya? Nairita na rin si Dahlia, sobra na to. Kung wala talaga kayong maibabayad, sana sinabi niyo na lang agad. Si Sumi patuloy ang naghihintay. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang oras ni Sumi? Tumanggo ang mga tao sa paligid. Sabi na nga ba, wala naman talaga siyang maibibigay. Wala naman kaming reklamo, pero ang paghintayin si Miss Sumi ng ganito katagal. Ang kapal ng mukha. Ang galing, no? Kung totoong tumakas siya, Miss Sumi, wag niyong hayaang makalusot yan. Tama, masyado siyang palalagpasin kapag ganun. Lalo lang lumala ang sitwasyon para kay Luna dahil sa sunod-sunod na pambabula at suran ng mga nakapaligid. At sa puntong iyon, ang huling ningning ng pag-asa sa mga mata ni Reyna ay tuluyan ng nawala. Hindi niya matanggap na ganun na lang ang kahihinatnan niya. Pero kahit na hindi siya handang sumuko, ano pa ba ang magagawa niya? Doon biglang may narinig silang malinaw na boses mula sa pintuan. Nandito na ako. Nakatayo roon si Luna, suot pa rin ang pink na damit, bahagyang hinihingal, at tinamaan ng liwanag mula sa likuran. Luna. Hala, bumalik nga talaga siya. Sandali, parang may hawak siya, damit ba yun? Hawak ni Luna ang isang plastic bag na parang galing sa supermarket. Sa loob noon ay may isang kulay abong bola ng tela. Habang papalapit si Luna, halos magunahan ang lahat na silipin kung ano ang laman ng dala niya. At sa mismong sandaling iyon, humagalpak sa tawa ang mga tao sa paligid. Ay grabe, ang tindi. Ano yan hawak ni Luna? Galing talaga siya sa supermarket para bumili ng damit. Ha 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 ha, Diyos ko, seryoso ba to? Ang galing, ang creative naman ng ideya niya. Napatingin si Dahlia sa gusot-gusot na plastic bag na may lamang kulay abong tela at agad na naglabas ng conclusion. Ito na nga talaga ang naisip ni Luna sa gitna ng desperasyon. Hay nako, Luna, puna ni Dahlia habang nakataas ang kilay, kahit hindi ka makahanap ng katumbas na damit, huwag naman yang basta-basta lang na biniling kung saan. Akala mo babulag kami. Pinagdiinan pa niya ang huling linya, puno ng panlilibak. Tumawa ng malakas si Arya. Noong nakita ko pa lang ang damit niya kanina, alam kong may sablay sa utak ng babaeng to, pero hindi ko akalaing ganito kababaw ang isip niya. Paanong napasok yan sa Glory World? Buti na lang magkakakumpanya tayo. Kung lumabas to sa publiko, kahihiyan sa buong kumpanya. Dahan-daang inilabas ni Luna ang kulay abong tela na parang simpleng short. Malumanay ang boses niya, pero may tama ng pang-iinsulto. Hindi ko alam na basta ilagay mo ang isang bagay sa ganitong klaseng plastic bag, ibig sabihin supermarket na agad ang pinanggalingan. Very sound logic nga naman. Ikaw talaga, nagngingit-ngit si Arya, nawalan ng gana sa pagtawa, at ang panunuya ay napalitan ng galit. Ang baboy mo makipag-asta, ituturo ko sa iyo ang tamang asal ngayon. Ang suot ni Sumi ay tunay na branded. Yung packaging pa lang, kayang bilhin ang buong outfit mo. Kung hindi supermarket binilhan ng damit mong yan, saan? Sinong tanga ang maglalagay ng luxury item sa ganiyang bag? Komandat si Luna, parang wala lang, at kalmado niyang sagot, ako. May problema ka ba roon? Sino bang gumawa ng batas na bawal ilagay sa ganitong bag? Ikaw talaga, tama na nga ang palusot mo. Hindi ka ba natatakot? Sigaw ni Arya, habang halos nalilisik ang mga mata sa inis. Hindi niya kinaya ang dalawang sunod na insulto mula kay Luna kaya agad siyang nagbigay ng senadoryas sa isa sa mga alalay niya. May isa sa crowd ang agad lumapit sa utos ni Arya at walang palom na sinunggaban ang damit sa kamay ni Luna. Pinaglaruan niya ito, taas kamay pang nagsalita ng malakas, anong kulay nito? Kulay tae ng aso, ang luma-luma ng style. Anong pumasok sa utak mong ilabas to? Paf, ang nipis ng tela, mas makapal pa yata ang basahan sa banyo ko. Kahit nagpapanggap kang nagbabayad ng damages, naman, konting effort. Ang dami namin dito, akala mo bulag kaming lahat. Kung kami nga ay okay lang, pero si Miss Sumi, gusto mong gawin siyang tanga. Nanlamig ang titig ni Luna habang pinapanood na pinapasa-pasa ng mga tao ang gray na dress. May bahid ng panganib sa mata niya nang magsalita siya, mababa pero mariin. Mas mabuti pa, ingatan niyong hawakan yan. Kung masira niyo yan, baka hindi niyo kainin bayaran. At parang sinindihan niya ang isang bomba, mas lalo pang humagalpak sa tawa ang lahat. Ha ha ha, grabe na to. Akala ko dati exaggeration lang yung sinasabing magaling siyang umarte, pero ngayon ako na mismo ang naniniwala. Pang-Oscar talaga ang arte niya. Doon dahan-daang lumapit si Reyna kay Luna, nanginginig ang labi habang pabulong na nagsalita, Luna, ayos lang, industry experts ang mga yun. Hindi mo sila kayang lokohin. Parang gusto na lang niyang hilahin si Luna palayo, para pigilan itong lalo pang mapahiya. Kabanata 179. Mga industry experts daw, sigurado ka ba dyan? Tinaas ni Luna ang kilay habang nakatitig ng diretso. Hindi tiyak kung dahil ba sa husay ni Luna sa pag-arte, pero unti-unti, may ilan sa mga tao ang nagsimulang magduda nang makita nila ang panatag na ekspresyon ng babae. Isa sa mga artistang babae na may hawak ng damit ang hindi na malayang binitiwan ito at pabulong na nagtanong, kahit sabihin mong okay tong damit na to, hindi ko talaga makita kung anong high-end sa hitsura nito. Saan niya kinukuha yung kumpiyansa niya? Tinatitigan mo pa, obvious naman na nagsisinungaling siya. Kahit tayo magkamali, imposibleng magkamali si Miss Dahlia at Miss Sumi. Oo nga, halos madala na ako sa galing ng acting niya. Sabay tawa ng isa, habang nakita ang basurahan sa tabi. Tapon na lang natin to. Pero, bago niya may hagis ang damit, napatigil siya bigla nang tumama sa kanya ang malamig na titig ni Luna mula sa kinatatayuan nito.
para siyang binuhusan ng yelo, at kusa niyang ibinaba ang kamay. Kinagat ng artista ang labi niya, tumingin sa damit at sinipat ulit ito ng mas mabuti. Ang dami mo namang arte sa basahang yan. Adik ka na sa kititingin dyan, ano? Sabi ng isa habang inagaw ang damit. Pero bago pa niya ito makuha, napansin ng artistang babae ang isang bagay sa may kwelyo ng damit, agad siyang nanlumo, nanlaki ang mga mata, at napasigaw. Huwag, wag niyong hawakan, dahan-dahan lang. Ha, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tumitig ulit ang babae sa damit, nilunok ang kaba, tapos maingat na ipinasok ito sa kamay ng isa pa. Pabulong niyang sinabi, parang G ito. GE, ano yun? Yun ang paboritong brand ni Miss Sumi, GE. Marami sa mga taong nandoon ang kilalang tagahanga at sip-sip kay Sumi, kaya kabisado nila ang bawat brand na gusto nito. Nang marinig nilang GE, halos lahat sila namutla. Anong sabi mo? Paboritong brand ni Sumi, GE talaga yan. At bigla, mula sa maingay na bulungan, isang nakakabinging katahimikan ang bomb-alot sa buong paligid. Pagkakita nila sa maliit na logo sa damit, isang disenyong simple pero may mamahaling embroidery na gintong sinulid, agad-agad nilang ibinalik ang damit sa orihinal na babae na humawak nito. Bakit mo ipinasasakin? Hindi nila alam kung may bahid na ba ng dumi ang damit sa paulit-ulit na paghawak dito. Kung sakaling may manchao na punit man ito, sino ngayon ang mananagot? Nakatitig ang babae sa hawak niyang tela na para bang ginto ang halaga. Halos maiyak na siya habang papalapit kina Sumi. Miss Sumi, itong damit. Bahagyang napakunot noo si Sumi at tumingin kay Dahlia, nag-uusap sila sa pamamagitan lang ng tingin. Agad lumapit si Dahlia, kinuha ang damit at tiningnan ito. Anong sinasabi mo? Imposible, GE daw. Baka bulag ka, kilala ang GE sa elegance, itong basahan na to. Pero hindi pa niya natatapos ang sinasabi ng tumambad sa kanya ang tatak, isang embroidered gold logo na tanging GE lang ang may ganoon. Ito, hindi pwede, napa-atras si Dahlia. Dumating din si Arya at halos matulala sa nakita. Peke yan. Hindi yan totoo, si Luna talaga, may lakas ng loob na manggaya ng brand. Pero kahit peke, sana man lang mukhang legit, mukha bang GE ang tela na yan. Parang basahan sa palengke. Pinisil ni Dahlia ang sentido at nilapitan si Sumi. Sumi, tingnan mo na lang ng mabuti ang damit. Maingat na inangat ni Sumi ang damit gamit ang isang daliri. At sa mismong sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Dahil ang payak at hindi kapansin-pansing damit, ay tunay na gawa ng GE. Sa katunayan, hindi lang basta galing sa GE ang damit na yon, isa ito sa mga espesyal na disenyo ng brand, at tanging nightgown lang sa buong koleksyon. Kaya naman naiiba ang estilo nito kumpara sa iba. Ang tela ay malambot at bahagyang translucent, perpekto para sa komportableng pagsusuot sa gabi. Gawa ito sa isang bihirang uri ng purong seda na mahirap alagaan at palagwin, kaya naman napakamahal ng materyales na ito. Muling sinipat ni Sumi ang damit, buti na lang at matibay ang klase ng tela, hindi ito nasira sa paulit-ulit na paghahawak, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pero kahit gustong-gusto niya ang brand na ito, ang damit pa rin ay pagmamayari ni Luna, isang babaeng hamak lamang sa paningin niya. Nang mapagtanto niyang napahinga siya ng maluwag para sa damit ni Luna, mas lalo pa siyang nainsulto sa sarili niya. Kaya't walang pakundangang ibinalik niya ang damit kay Dahlia. Pagkakita ni Dahlia sa hindi magandang ekspresyon ni Sumi, alam na niyang wala na siyang kawala, totoo nga, GE talaga ang pinagmulan ng damit. Habang ang lahat ng nanonood ay tahimik na, napansin din nila ang biglang pagbabago ng mga mukha ni Sumi at Dahlia. Hindi pwede, GE nga talaga, hinay-lahila ko pa to kanina. Baka nasira ko, nako, baka kailangan ko pang bayaran. Akala ko talaga nagsisinungaling lang si Luna. Diyos ko, saan kaya nakakuha si Luna ng ganitong klase ng damit? Naalala ko bigla, may chismis noon, di ba? Habang nagbubulungan ang mga tao, naalala rin ni Sumi ang chismis na ikinwento sa kanya ni Dahlia dati. Puno raw ng mamahaling GE outfits ang closet ni Luna sa apartment nito. At ngayon, kumpirmadong totoo pala iyon. Matalimang titig na ibinigay ni Sumi kay Dahlia. Paano nito nakalimutan ang napakahalagang detalyeng ganito? Pinunasan ni Dahlia ang pawis sa noo at agad na ibinulong, Sumi, actually naiisip ko na rin noon na posible ito, pero ang hindi ko inakala, ang lakas pala talaga ng loob niyang gamitin ang damit ng kumpanya para lang makaganti sa'yo. Wala akong pakialam sa dahilan. Mariing sagot ni Sumi habang ibinalik ang damit kay Dahlia. Ayusin mo to, ngayon na. Nakakahiya, sa isip niya, nagmukha pa siyang bulag sa harap ng lahat dahil hindi niya agad nakilala ang design ng paborito niyang brand. Tumanggo-tango si Dahlia, Oo, Sumi. Ako ang bahala, relax ka lang at panoorin mo kung paano ko siya babanatan. Pagharap kay Luna, nagsimula na agad itong magalit. Luna, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang gamitin ang ari-arian ng kumpanya para sa pansarili mong layunin? Mataas ang kilay ni Luna, ari-arian ng kumpanya. Ako raw ay nagnakaw. Paano ko nagawa yon? Tumawa si Dahlia ng malamig, puno ng kumpiyansa habang nagsalita. Akala mo ba hindi namin alam? Puno ng GE apparel ang apartment mo, pero lahat ng yun ay pagmamayari ng kumpanya. Ang apartment mo ay opisyal na stockroom lang. Akala mo ba dahil andin ang mga damit, sa'yo na yun? Pwede mo bang ipamigay ng basta-basta? Sumingit si Arya, may bahid ng panlilibak. Kita nyo, sabi ko na nga ba, bobo talaga to. Dati sinabi ko na ratokada na, ing pa, tapos ang lakas pa ng loob na lumaban sa akin.
Bulong ng mga tao, nagsimula ng magingay ang mga nanonood. Yun pala ang totoo. Grabe, ang tapang niya. Ginamit pa ang property ng kumpanya para lang magpasikat. Gusto lang niyang mag-stand out, kahit illegal na. Si Reyna, na kanina pa takot na takot, ay mas lalo pang kinabahan. Tinignan niya si Luna na may nag-aalalang mga mata. Naku po, mukhang lalaki pa talaga ang gulo. Dati, tungkol lang sa isang damit ang isyo. Kung tutusin, pinakamasamang mangyayari ay matanggal sa kumpanya si Luna. Pero ngayon, lumaki na ang isyo, pinalalabas na ninakaw niya ang ari-arian ng kumpanya. At kung ganoon ang magiging takbo ng kaso, baka kulungan na ang kalabasan ni Luna. Kabanata 200. Binigyan ni Luna ng kalmadong tingin si Reyna, at habang unti-unting tumatahimik ang paligid, nagsalita siya. Senior Moto, Miss Riz, tungkol man sa isyo kung ari-arian ba ito ng kumpanya o kung may diferensya ba talaga ang utak ko, wala na kayong dapat alalahanin. Sinunod ko lang ang usapan. Dinalhan ko kayo ng kasuotan na katumbas ng hinihingi nyo. Kayo na lang ang kulang sa kasunduan. Kapag tinupad nyo na ang bahagi nyo, tapos na tayo. Kung ano mang mangyari pagkatapos, ako na ang bahala. Hindi na yun saklaw ng problema nyo. Tumalim ang mga mata ni Sumi. Gusto sanang sumagot ni Dahlia, pero wala siyang maisip na matinong tugon. Nanatili lang siyang tulala. Hindi na rin nakatiis si Arya. Kalokohan. Anong kabaliwan na naman yan? Nagtibit balikat si Luna. Maraming testigo ang narinig ang sinabi nyo kanina. Wala akong dinagdag. Pagkatapos ay bahagya siyang tumagilid at nagpatuloy. O baka naman may bisa lang ang salita nyo sa loob ng 5 minuto. Kung ganon, bilang baguhan, wala na akong masasabi. Nagtinginan si Dahlia at Sumi bago nagsalita si Dahlia. Ang sinabi ni Sumi ay sinabi na, at hindi na babawiin. Luna, ikaw ang nagukay ng sarili mong libingan, kaya huwag kaming sisisihin mamaya. Pagkatapos ay nilinggan ni Dahlia si Reyna. Dahil nagdala naman kayo ng kasuotang may parehong level, tapos na ang usapang ito. Pero kapansin-pansin ang paglaylay ng tono niya lalo na sa salitang, parehong level. Sa pagkatalam ng lahat, kahit pa isa lang iyong nightgown, ang damit na dinala ni Luna ay ilang antas na mas mataas sa suot ni Sumi. Sa puntong iyon, hindi pa rin mapakali si Reyna. Mula sa gilid ay nag-aalalang nakatingin siya kay Luna. Kahit ligtas na siya sa gulo, si Luna naman ngayon ang napasubo. At kahit inosente si Luna, si Reyna pa rin ang pinagmulan ng kaguluhang ito. Lumapit si Arya kay Sumi at kumapit sa braso nito. Cousin, tara na, ayang na ang oras natin sa kabaliwang ito. Nakakainis. Isang malamig na sulyap ang ibinigay ni Sumi kay Luna bago siya tuluyang naglakad paalis. Isa-isa na ring nag-alisan ang mga osisero. Grabe, di ko inasahan na ganito ang mangyayari. Ligtas na si Reyna, pero mukhang si Luna ang madidiin ngayon. Oo naman, ang laki ng kasalanan niyan, hintayin nyo, babagsak din yan. Habang paalis na ang grupo ni Sumi, narinig nila ang boses ni Luna. Senior Moto, sandali lang po. Napairap si Sumi, naiinis na siya sa inaakalang muling pag-aksaya ng oras sa baguhang ito. Matuloy na sumabat si Arya. Luna, tama na, ha, bitawan mo na yung drama mo. Sinundan siya ni Dahlia ng sarkastikong ngisi. Bakit, natatakot ka na ba? Nagsisisi, sabi mo nga kanina, maraming nakarinig sa usapan natin na huli na para bawiin, di ba? Bahagyang ngumiti si Luna. Miss Dahlia, mukhang concerned ka talaga sa akin. Pero sorry, hindi ako nagsisisi. Bakit mo pinipigilan ang pinsan ko, ha? Anong trip mo? Nakita ni Luna ang pandidiri sa mukha ni Sumi. Wala naman, gusto ko lang paalalahanan si Senior Sumi ng isang bagay. Tumitig siya sa babae at dahan-daang sinabi. Senior Sumi, pakitanggal na po ang damit nyo. Pagkatapos ng sinabi ni Luna, para bang may malamig na hanging dumaan at sabay-sabay silang kinilabutan. Nanlaki ang mata ni Arya. Luna, ikaw, ang kapal ng mukha mo. Maging si Sumi na kanina pa walang imak ay napariyak na rin. Kalokohan. Galit na galit si Dahlia. Luna, baliw ka na ba? Ginawa mo to para ipahiya si Sumi sa harap ng lahat. Halos hindi na makakilos si Reyna sa takot, at lahat ng mga nakapaligid ay nakatingin na kay Luna na para bang multo siya. Grabe, ang tapang ni Luna ngayon. Parang ang weird niya ngayon, no? Parang may sumpa, bakit ba hinahanap niya ang gulo? Ngunit kahit sunod-sunod ang panlalait at paghusga sa kanya, hindi man lang natinag ang ekspresyon ni Luna. Bagkus, nagkunwaring inosente siya. May nasabi ba akong mali? Bakit kaya biglang nagalit si Senior Sumi? Ginawa ko lang naman ang parte ko sa kasunduan, nagbayad ako para sa nasirang damit. So, hindi ba dapat yung suot ngayon ni Senior Sumi, ay akin na? Tahimik ang lahat. Maging ang grupo ni Sumi ay walang maisagot. Sa wakas, si Arya ang bumasag sa katahimikan. Luna, grabe ka, ganyan ka na ba kahirap? Pinapatulan mo na pati itong damit na to. Nagkunwaring nagulat si Luna at sinipat ang kasuotan ni Sumi. Aba, napakabigat naman ng salita mo, Miss Miller. Ang suot ni Senior Sumi ay napakahalaga. Paano mo naman nasabing mumurahin ito? Ito kaya ay pinakabagong exclusive edition ng Chanel na hindi pa ibinibenta sa publiko. Kahit ibenta man to, 10 lang ang gawa sa buong mundo. Isa ay kay Senior Sumi, kaya 9 na lang ang natitira. Para sa isang ganitong bihirang klase ng kasuotan, kahit packaging lang nito, mas mahal pa sa lahat ng suot ko ngayon. Bumilib ang lahat sa photographic memory ni Luna, dahil halos verbatim niyang sinabi ang mga papuri ng iba kanina tungkol sa damit.
Ikaw talaga, halos mabilaukan si Arya. Huwag mong baluktutin ang sinabi ko. Ang ibig kong sabihin, sira na yung damit. Hindi ko sinasabing pangit. Tumanggo si Luna, kunwaring nauunawaan ito. Ay ganun ba, edi ayos lang kahit marumi, sabi naman ni Miss Dahlia kanina na pwede raw labhan, at yung sira ay minor flaw lang. Pero dahil mukhang hindi na ito kaya ni Senior Sumi, at medyo mahina rin ang mata ko, wala naman akong reklamo. Habang sinasabi niyang mahina ang mata niya, alam ng lahat kung sino ba talaga ang tunay na bulag sa eksenang ito. Napakakinis ng pananalita ni Luna, ni hindi man lang nagtaas ng boses pero tumama sa lahat ng tama. Wala ni isa sa grupo ni Nasumi ang makahanap ng matinong isasagot. Ang mga nanonood ay nagulat sa kung gaano kabilis nag-escalate ang sitwasyon na parang buhawi lang. Biglang kumilos si Luna na parang nag-alala at lumingon kay Arya. Miss Miller, yung mga kuko mo. Konting distansya po kay Senior Sumi. Baka magasgasan ang damit, Diyos ko, hindi ko kakayanin bayaran yan kung masira. Natawa ang ilan sa mga nakapaligid. Galit na si Arya at halos umusok sa inis. Tumayo si Dahlia at sumigaw. Luna, sobrang kapal ng mukha mo. Wala kang hiya. Nagkipit balikat lang si Luna. Sabi nga nila, ang mga makakapal ang mukha ay kadalasang walang rason. Kaya paki-explain naman po, anong sinabi ko na walang rason.